mundo nila kasi wala pa silang kumbaga idea kung ano yung nangyayari behind the scenes. Wala naman. Maraming araw na kami nag-shooting. Dalawang salita ang pwede kong gamitin. Nakakapagod siya. Yun yung una, nakakapagod siya. Ikalawa, nakakaligaya yung mga resulta ng ginagawa namin. Kasi ang ganda ng makikita nyo ay laging nagmumula sa ningning ng material at sa husay ng mga artista. Gumagano ka. So, lagi naman nakakapagod. Nag-start mo na lang tayo. Thank you. Maraming salamat. Narinig nyo yun, nagmumula sa ningning ng mga actors and actresses natin. So, pakaabangan yan. Marami dito sabik na. So, atin na pong simulan ang question and answer portion. Una po dito, si Jojo Gabinete ng PEP. Ay, direct. Maganda na po ito. Noong July 20, nagkaroon tayo ng class. Okay. Umaling po, may kaunti lamang technical difficulties. Muli, Jojo Gabinete ng PEP. Nagkaroon tayo ng cast reveal noong July 22. Yung question ko para sa lahat, anong reaksyon nyo na sobrang ingay nung nagkaroon tayo ng cast reveal? Parang nabulag ng lahat ng pinakilala na kayo yung bubuo ng cast. Let's be honest, maraming nagulat. Nagulat gawin na bakit ganito, bakit ganyan, pero wala naman kayo magagawa hindi gawin ang trabaho. Again, ito na kaya sa kanila. Kaya hindi naman yung nangyari. I mean, it's going, may mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa huli, ay kailangan natin kampanan ang ibinigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo nalungkot. Kasi syempre, ito na naman, si Jerome na naman na hindi na naman napunta sa imagination ng mga tao, leaders. But nandun ako sa point na baka siguro it's an opportunity for me na mapuprove ko na kaya ko pa. Pwede ko ba gawin yung role na hindi bakit sa akin. Pero, syempre, I'm really open at kinakabahan dun sa magiging critic sa akin na iti-take ko rin as learning at stepping stone na yun sa akin sa career. Since the launching, mixed emotion. Of course, masaya kami kasi napaka-dami ng interaction. And at the same time, parang parang medyo may mga mababasa kang foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang, especially sa dalawang to, sobrang proud ako sa kanila. Kasi they commit in a very classy way. You know, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, magagaling to. And hindi nila hinahayaan na, na ma-distract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila. And I'm just so proud of Jerome and Heaven na, nire-respeto nila yung karakter nila. And they look up to Juanito and Carmelita to the point na talagang, yun nga, nire-respeto nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful na makatrabaho ng dalawa. Grabe, si Joseph Marco. Pinamahal ka namin eh. Okay, mga guys.
sila feeling that way. Go. Nung una po talaga actually, hindi naman siya masyadong nag-sink in sa akin. But then, I think last night, unconsciously, nakikita niya, babasa ko yung mga comments. And unconsciously, napoproject ko rin siya sa sarili ko. But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang unang pinakausap si Jerome. Sinasabi ko sa kanya na naman ko, sa... Hindi, nalalaman ko recording sa mga online, you know, sa mga comments, thinking, Manito. Wala pa tayo. Manito. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. And nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit kaya ba ako nandito? Ano ba core ko? Oo nga, actress ako. And ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. And I shouldn't be contained with one character. Na, ang ganda-ganda ng storya. And alam ko, sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng kalimlangan? And doon ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. And dapat binigyan ko rin. And of course, natitiwala ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin ng 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag ko. Ito ang ginagawa ko bilang Carmelita, itong proyekto na to. Inaaway ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, and sa mga taong nagmamahal. Doon tayo na pag-ipagpalas. Positive. So, Si Bilibili Mia, bilang ikaw ulit sila. Ako po, anak ko lungkot at excited. So, lungkot dahil yung mga comment, medyo malayo na, medyo gano'n. But at the same time, nakunawa naman po. Kumbaga, dahil pa po tayo sa proseso kung saan hindi ina-accept ako. And it really takes time. At excitement naman ito sa part na dahil part ako ng script, so aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi ko nila sa akin yung mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntang yun, lagi ko po naiisip, kailangan din po natin unawain yung mga viewers and yung mga fans na nag-aabang. Kung bakit nagiging gano'n yung sentimento nila kasi wala pa silang, kumbaga, idea kung ano po yung nangyayari nila kasi wala naman kung hindi pa ng mga dates or nag-video and looking forward ko ako sa magiging result ng pinag-hinapan ko bilang direct and cast. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa ko nila lahat. Kumbaga, nandun ko yung passion nila sa proyectong ito at sa oras na marinis na ito yung series, ayun po, kumbaga, excited din po ako ibahagi sa inyo pinahirapan. Ngayon sinadya ba o hindi na ngayon yung first mo? Tapos, gaano kalalim yung Tagalog na ginamit mo dito sa serye? Hindi ko alam kung sinadya na lahat na itinalagas kung sa linggo ng Dika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works for us. At gaano kalalim? We have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lingwahe ng original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin. Tapos,
yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. So, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon, kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project, lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali. Thank you. Last question na lang ni Heaven. Pwedeng magkwento ka tungkol doon sa painting? Nagkaroon ka ba ng session? Tapos sinong painter? Tapos may parang kapalingin yung... Hello? Well, supposedly dapat si Bonito dapat yung tinatanong yung regarding. Kasi kuya, siya yung... Hindi. But no, actually hindi ko alam kung sino yung paint. Hindi ko pa na-ask kasi ngayon ko pa lang siya nakita. Ha? Hindi ako nag-paint. Pero, yes, actually, pwede po kunin ko siya. After the show. reaction mo noon ng Nagkamukha ako. I like it. Maganda po. Maganda. Thank you. Thank you. Doon po si Jojo Gabinete ng TEP. Pangalawa, magtatanong si June Lale ng Abante. Yes, yeah, good afternoon. Yeah, congratulations. Direkta, nandun ka sa Bibarkada. Yan, nandun sa Bibarkada. Grabe yung reception ng tao. Yes. Palakpakan yung hilawan Yes. ng mag-perform ang cast ng I Love You since 1892, di ba? Sa nakita mo na reception, kinakabahan ka pa ba na kung tatanggapin ang team up syempre nila Jerome and Heaven at saka yung pelikula mo? Gusto ko muna bigay yung aking immediate reaction nung nag-umpisa yung show, tapos nagpilian yung mga tao bago lumabas yung mga artista. Hindi pa nagsisimula ang show, nagpipilian pala yung mga tao. Ang unang pumasok sa isip ko, ang galing-galing ng iba. Diba? Para without an effort and just using their own infrastructure and the app, they were able to create this fandom, a very, very interesting fandom with a varied menu of artists. Ang husay-husay ng diba. So, tungkol dun sa kinakabahan pa ba ako kung tatanggapin ang show o hindi, kinakabahan ako June on so many levels. Pero hindi dahil sa kung tatanggapin siya o hindi, dahil matagal na tayo sa industriya at marami na tayong shows na nilaunch. At kung yung kaba ko ay hindi dahil kung tatanggapin sila o hindi. Bakit? Kasi
magagaling silang artista eh. Bilang isang veterano sa industriya, hindi lang ito labanan ng pasikatan, kundi labanan ng patagalan. At tatagal ka kung mahusay ka. So, malinaw sa utak ko na ang show na ito na kinabibilangan nila ay magsisilbing isang malaking pundasyon. Hindi tungkol to sa kasikatan lang o papilian eh. Tungkol ito sa pundasyon ng paano sila magiging mas mahusay pa para mas tumagal sila at mas marami silang magawang makabuluhang proyekto. So on that note, hindi ako kinakabahan. I think ang mas tamang emosyon na naramdaman ko ay excitement. Simply because lahat kami naniniwala sa material at alam namin na may mga inambag kami para mas lalong yumabog to enhance yung original material on print form. So excited kaming makita ng mga tao kung paano namin translate to on screen. Yun lang yun. Pero diba, nakakabilib talaga ang Viva. Oo, sabi mo, bumilib ka. Bumilib ako kasi after Marco Gallo, naisipan nila na si Jerome talaga yung partner kay Heaven. At tanggap ka agad, di ba? Kahit ako din, patanong dyan. Oo, di ba? Di ba, pag-comment dyan, at Jerome, di ba, nakakagulat yung sinis ng pagtanggap. Parang lang pagkapasok ng sa Zoom meeting, naliligaw yata ako. Yun ka. So, hindi rin naman, who am I to question, di ba? So, hinayaan ko na lang yung trabaho ibigay sa akin at gampanan. Pero grabe, no? Yung ang bilis ng pagtanggap, di ba? Ikaw naisip mo rin yung gano'n na, or hindi, na parang ikinagulat mo rin na eto pala parang teaser pala nyo sa Demarcado, pero grabe na yung reaction ng fans, di ba? Oh yeah. Doon sa SIGGRAP yung ginawa namin. Actually, ito parang malaman ng lahat. Until now naman guys, from the Safe Skies Archer pagpasok sa Viva, hindi ko pa rin naman tanggap na matatanggap ako. Hindi ko matatanggap yun. Kasi ang pinaka-importante sa akin, natanggap ako ng mga taong bibili ng trabaho at nagtitiwala. That's to be honest. And alam niyo, until now, hindi naman nila matatanggal yung sakit ng mga sinabi nila sa akin na as hero. Hindi ko siya magagamit sa pag-arte. Kung hindi, ang nagamit ko is yung mga kumahawak sa balikat ko, sa likod ko. Ano yan? Trabaho mo yan eh. Kaya nga naman kinopit kasi wala ka. So, yun yung, until now, hindi ko, ma-appreciate ko, katulad ng may wanted daw sinabi ko siya pag may nagsalita sa akin, Tagalog eh. Parang, Jerome, ganyan-ganyan, ikaw na nabangkod sa Viva data, alika, tumaas tayo sa kahuyan. Isipin ko ako, sabi ko, wow, natutuhan mo na na-appreciate ko. Pero maganda yung sinabi mo, yung mga ginagamit ko sa pag-arte, yung mga ginagawa or yung support ng mga tao na tulad ni Derek Magno, hindi yung mga bashing. Katulad yan, hindi nila pagka, pero pagdating sa set, sobrang alaga kami ng director. Talagang nakikita niya na ito yung role niya. Nakikita niya agad, alam niya agad kung paano kami. Pero papansin nila, usapan dito sa kanan yung reaction nila, parang may hugot ka sa ginawang pagbabash. Hanggang ngayon, ganun pa rin kasakit. Or dahil sa kasikatan mo ngayon, kasikatan ng mga proyekto nyo, nabawasan mo. Kasikatan or nabawasan. Minsan kasi darating tayo sa point ng buhay. Alam natin kung saan natin ipaprioritize yung emotion natin. Pero eto na, ang mas mape-pressure siguro kayo ni Heaven kasi parang ang daming fans. Magkakaroon ng something sa inyo. Heaven, ngayon pala, parang siniship na kayong dalawa. Honestly, siguro, ang ibig sabihin siguro dun sa dagdag pressure is, kahit paano, mag-care na rin ako dun sa pressure na natanggap ni Heaven. Kasi syempre, kami as a team. Kami yan, even si Joseph, pero si Joseph wala, isang tanggal ng t-shirt. Ay, hindi. Makakadagdag ng pressure yan sa'yo na magka-abs ka din para ang daling ako, nagmamarikit lang ako.
Oo. Si Joseph yung lalabas. Kasi si Joseph na, tumagundong na Araneta mismo pag-ubad niya. Kasi lahat ng boys ng Beaver Cat na gumano. Si Joseph, naggalan ng Kasama sa prod yun. At least yung reaction ng mga boys ng Big Barkada na pag ganyan. Kasi magdududa kami. Pero yun, regarding sa pressure, we take it. Sabi nga nila, ang diamonds, hindi nabubuo ng walang pressure. Fairness to Jerome Ponce, ang galing yung sobra. Basa ko lang sa TikTok yun. Ginaya lang pala niya. Pero ayan, narinig mo ang sinabi ko, ang tanong ko, oo, hindi ka ba kinakabahan o napipressure? Parang may gusto kagad sila, nakamove on na kagad ang mga fans. Oo, iba lang gusto ko hindi. Hindi naman po ako kinakabahan. Hindi, kasi hindi ko sa yung pama. Hindi, kasi pumasok po ako sa trabaho knowing na gusto kong gampanan yung characters ko. And so, hindi naman ako pumasok ng trabaho para maghanap ng love life. So, nandito ako para mag-enjoy kami lahat at gawin yung proyekto ng tama. So, yun po. Ang bongga director, sinabi mo kanina, pilit ka sa Viva kahit walang sariling network. Grabe yung kasikatan na nagagawa sa mga artista. Isang patunay si Heaven, no? Kasi talagang nung lumipat siya sa Viva, hindi mo akalain na mas sisikat pa siya. Ikaw ganun ba? Kasi mas concrete kayo yung diba? Grabe mag-alaga po yung Viva. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Nandiyan po si Boss Val eh. Boss Val, feeling ko, kayong dalawa ni Jerome ang inspirasyon ni Joseph Marco, kaya sumunod na rin sa Viva. Joseph, di ba? Grabe yung, ano naman mo doon? Yung dumaguntong yung buong Araneta Coliseum. Feeling mo ba dapat galing ka naman nakaubahan? Dati kasi sa ano ka lang, sa mga billboard, di ba nalulokin Kasi ang tao? nung una pinapasayaw nila ako, sabi ko parang ito lang ang kaya kong iyak. Kaya rin yung sinawa ko. Pero nakakatuwa ano? Yeah, very flattering. Overwhelming. Yeah, considering na nandun yung mga bibarkada na lalakas, Andres, mga katulad niya, di ba? Pero hindi ka nagpakamot. Kaya nga, tsaka karamihan ng nanonood pag gets. Sabi ko, start them young. Ang babawang kang mag-dialogue ng mga artista mo, direct mo. Oo, hindi lang ganyan. Maupusay pa umarte. Yun ang jackpot sa akin. Pero yun nga, nakakatuwa. Feeling ko talaga direct, super sisikat ng mga to. Yes, ako rin. Alam mo, si Direct Mac, the biggest stars ng GMA ang hawak Yes. natin. Talaga namang, talagang lalong nag-shine, di ba, Direct? Kami ni Direct, invest kami nagsama at world shooting. Here and abroad. Oo, di ba? Nakakatuwa si Direct. Direct nakakatuwa kasi dati pinasikat mo rin mga bagets. Ngayon, eto na naman, no? May another set na naman. I'm back home. I'm back home, not only directing the younger set of people, but I'm back home with Viva. Yeah. And that makes me very happy. Siyempre, alam naman ng lahat na kung ka nagsimula, di ba? Viva. Viva ang buhay pelikula ko ay nagsimula sa Viva. Very well said. Thank you, Direct. Thank you. Jerome, Joseph, Heaven, nakakatuwa. Ako mo ko nag-react yung host kasi ang haba ng ano, parang naging talk show ko. Pero galing ako Las Piñas, ha? Pero isipan ko kung magbigayo ako. Hindi ko naman po kayo ginagawa. Pero Heaven, hindi nakakatuwa kasi talaga Direct, di ba? O ako nakasama kita ng tagal na panahon, di ba? Pero nakakatuwa na ang bilis ng kasagatan sa Viva ng tatlong tolerante. Thank you. At dahil dyan, muli maghuhubad si Sorry. That was Drew Nyland from Abante.
Ngayon naman po, maririnig natin ang tinig ni Von Belinario ng TV5 Digital. Magandang araw po. Grabe, na-pressure ako kasi dalawang batikan po yung sinundan ko. So, ang tanong ko ay para sa mga bida ng ating serye, kila Joseph, Heaven at Jerome. Paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter bilang sila Carmela, Carmelita, Juanito at Leandro? Kasi huli natin pag-uusap, storyboard pa lang, hindi pa kayo nagsisimula sa filming. So ngayon na nagsimula na kayo at ongoing yung filming, paano nyo isinapuso ang inyong mga karakter? Sa akin, sinapuso ko nung paggawa ko, first time kong ginawa sa career ko yung enumerate ng nuances. Usually kasi nami-memorize ko lang sa utak ko pagdating sa set ko na. Pero ito, simula lang dito, nabasa ko lang pala natin para nakarami pa. Habang sinasabay ko sa script, ginagawa ko lang ng karakter, paano lahat, nalagay sa script ko, binabayin ko. Ultimo sa pag-good morning pa lang, Tagalog ko nang ginagawa sa kanila. Kaya kapag biroan kay Helen, kaya direct, pag-usap, nagiging mas malalim yung Tagalog at naisa puso ko siya na way na tinitignan ko kung paano niya tignan yung mga bagay. As simple as yung eksena natin kanap ko na may sampagita. Kahit wala pa doon sa sampagita, iniisip ko talaga sa sampagita. Ano yung pakiramdam na matagal mo siyang hindi nakita? Pagkatapos ng pyesa sa San Alfonso, talaga pinunta siya. Mga ganun, yun more sa akin. Talaga tinitignan ko kung ano yung nakikita nila. Joseph, Leandro? Actually, hindi ba ako nagsisimula ng taping? But yeah, buwas. But yeah, it's the same thing, you know. The more hindi ba ako nag-taping, iniisip ko lang, well, at least I have more time to prepare. And it's such a luxury na marami akong time. Kasi hanggang ngayon, binubuo ko pa rin yung karakter ni Leandro. Iniisa-isa mo ang bawat karakter, kung ano bang relasyon ko sa mga, sa mga karakter na yun. And paulit-ulit ko rin binabasa yung script kasi ito ang unang proyekto na mahihirapan akong mag-adlib kasi napakalalim ng mga Tagalog. So hindi ko magagawa yung mga ginagawa ko ng just mga previous projects ko. And yeah, I'm very thankful kasi ibang challenge yung kinakaharap ko ngayon. And yeah, I'm just really excited and so eager to start. Binibining Heaven? Hello? Sa akin po kasi, 10 days na po kami nag-shoot. So, ano po kasi ako even sa mga iba kong characters, sa mga first 2 days, doon ako medyo nangangapa. Pero pagdating ko po kasi ng set, I make sure na parang natural na siya. Pag nakadamit na po ako, pag nagpapasa na po ako ng script, pagkasama ko na po yung mga ibang characters na nakadamit din, parang it comes natural. So, ganun po ako Direct, curious po kami kasi syempre malaking porsyento ng storya ay medyo period. Paano nyo dinirect yung mga millennial actors natin at be in the period scene, kumbaga? Dalawang aspeto yan. Ang una, which I think is the easier one, is yung ang pagkilos, the demeanor, the mood, the tone ng mga panahong yon, at paano gumamit ng mga bagay na usually ginagamit natin ngayon ng parang baliwala lang na ng mga panahon ngayon ay may ibig sabihin. Kunyari, ang pagpaypay ng mga babae, paano nila ginagamit, kaya madalas, para saan, kung sino lang ang pwede gumamit. That's the easier one because sabihin mo lang yun, igawin mo lang yun, then it becomes easier. The more challenging and difficult one is to prepare them para dun sa journey ng character nila. Kasi ang lawak lalo na sa character ni Carmela na magsisimula sa panahon ngayon
will travel in time, tapos babalik, at hindi pa tapos, may iba pang journey yun. So, kung saan pupunta. Yung ganung preparasyon. First time ko nagtrabaho si Jerome tsaka si Helen. So, alam nilang makulit ako sa pinakamaliliit na bagay. Ngayon na-discover nila na para sa akin, ang isang emosyon iba't ibang level, iba't ibang nuance, iba't ibang cue. So habang tumatagal, na dinidirect ko sila, nagkakaroon kami ng common language. So mas naiintindihan nila ngayon, mas bumibilis, pero whether mabagal o hindi, bilang director, ang pinakamahalaga sa akin lagi, tama ang puso I will always go back to that. Tama pa ang nararamdaman. Sincero pa ang nararamdaman. Kasi kahit tama ang kilos mo, at tama ang costume mo, at napakaganda ng ilaw natin, di ba? Yung cinematography ng trabaho, napakaganda talaga. At ang ganda ng bihis, kung mali ang puso, may diskaril yun So lahat ay lagi nagsisimula sa puso. Dahil sa araw na namin ginagawa, mas yun ang nakakasanayan nila. So when they talk about characters, or we talk about characters, we don't talk about the looks, the demeanor, the tonality, not just that. We talk about the heart and the journey. Yun ang mas mahalaga. Talaga naman kung kaabang-abang. Maraming salamat for mabuhay. Salamat po, Viva Digital. Susunod si Alan Zancon ng Stars Photo at Abante Tumero. Good afternoon, everyone. Congratulations. Congratulations. Thank you. Yung first song to Binibining Ria. So, congratulations. Naging series yung Waterfall. Tapos, ang tanong ko, ano yung mga na-appreciate mo yung na-collaboration dito sa mga director, sa writer, and then sa mga cast doing this series para sa Dino Mo? Una-una po, gusto ko pong balikan yung email mo. Nag-meeting ko nga sa Zoom. And first time ko pumamit sa direct. And pati mga writers. Nagbigay ko si direct ng insight about sa Melody since 1892. Nagbigay ko siya ng guide. Una pa lang po, bigyan na ako ng heads up kung ano po yung mangyayari, if ever. At yung time na yun, pakiramdam ko po, isa sa mga dahilan din, kaya po ako nag-guess. Dahil nakita ko po yung passion, yung direct at sa writers, that time po nasa meeting ko kami, na mahal ko nila yung stories, na binasa ko nila, na marami po sila nakita ang mga bagay na gusto rin po nila ipahalo sa mga manonood. At nalang din po yung appreciation sa kasaysayan natin. Napipigil lang din po matalakay ngayon. Sa pamamagitan po ng isang kwento, bukod sa nasusubaybayan po natin yung pag-ibig sa tao, pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan. Nasusubaybayan din po natin yung unang panahon kung saan hindi po pantay ang karangan ng lahat. Doon po naman na parang magkakapareho po kami ng pangarap na magawa po ng isang series, ng isang kwento na napapahayag po ng damdamin ito. Sa writers naman po, hanga po ako sa kanila kasi ako po yung team po mabagal magsulat, pero sila po sobrang linis. At bukas meron po silang graph. The next day meron na po graph 2. At kita ko po yung respect po nila sa material kasi kahit po yung mga linya na naroon, kung ako sa book, ako pa nga po minsan yung nag-aas kung pwede baguhin na lang, ganyan. Kasi po yung nasa Wattpad ko na sinulat ko may yung mga programmer, may kakaya sa TV. Ayun po, ako pa po yung nag-aas sa kanila. And sila po, tumagawa rin po yung writers research sa mga simpleng bagay, kung meron na bang ganitong term noon, kung meron na bang may sakit noon, gano'n. So, doon ko po naramdaman na parang nasa isang bangka po kami lahat. Na sabay-sabay po kami nangangarap na mag-ipalabas po mag-isang nobela para po, para po maabot po niya yung mga
question kay Direk. Direk, ano po yung mga challenges na na-encounter niyo doing this aside dun sa napakalalim ng mga Tagalog na ginagamit na dito? Di ba nagkakabulo-bulo yung mga artista niyo sa pagsabi ng kanilang mga script doing this? Hindi. Ang challenge ay wala dun sa execution eh. Kasi mahusay silang lahat eh. I'm not exaggerating, mahusay talaga sila. Ang mga challenge simple, bigyan kita ng example. May eksena kunyari all-star cast. So 13 sila. 13 sila magpo-costume ng ganito. Ang init-init. So by the time na dumating sila sa set, magre-rehearse ako. Kita ng rehearsal, pinapawisan na sila. So magpupuna sa pawis, magre-retouch siya ng make-up. So mag-take. Pagtapos pag-take, in the middle of the scene, I will cut. Kasi yung pawis nila tumutulo. So magkakat na naman ako, magre-retouch na naman sila, etc. etc. So ang isang eksenang simple basahin, pag ginawa mo, hindi siya simple gawin. Di ba? For example, madaling basahin na, yung ganito, naglalakad sila, namamasyal, etc. etc. So maglalakad sila, mamasyal, etc. etc. papato. So maglalakad si Heaven na nakaganyan. So sumasabit lahat ng damit niya. Meron munting little things na hindi mo mai-imagine. O kaya ang feeling nila, ang sari-sariwa ng hangin. Pero nasa ilalim sila ng araw. Ang init-init ng suot nila, nakaganyan sila. So yung ganong challenges na na walang may konting kinalaman pero hindi malaking bagay sa acting. Kasi kung execution lang, they come prepared. They know what they're supposed to do. They listen, they're willing to work hard. Kaya lang minsan talaga, pag mainit, mainit. Tapos kahit umuulan, hindi ibig sabihin malamig. Minsan mas mainit pag umuulan. Very minor challenges, nothing great. Isa pa pala. Dahil nagsushooting ng 1892 at lahat ng mga bahay na luma nasa main road na maraming dumadaan. Kahit isara mo siya, tinig mong ingay ng tricycle at ng sasakyan 2 blocks away, tapos nag-e-eksena sila ng drama, you have to come. Tapos mapawid. Little things na hindi naman legal talaga, pero wala kami magawa. Hindi namin kontrolado. So yun lang. Thank you. Yung last question of the Playcast, tanong ko lang kung kung paano kayo nakarelate sa character ninyo. Especially si Heaven na dalawa yung character mo dito, diba? Yung makaluma at makabago. Saan ka mas nakarelate sa character mo sa dalawa? Ayaw ko po sa masyadong magbigay ng detalye regarding the characters. Parang sana meron ng surprise element pag lumabas yung trailer or yung first episode sa mga hindi po natin na leaders. Pero naniniwala po kasi ako na si Carmela, a part of her, ako na yun eh. Alam ko na naiintindihan ko na siya kumbaga, na same naman kami kumbaga sa pagmamahal ng mga tao sa paligid, na inuuna namin ng ibang tao bago kami. Regarding kay Carmelita naman when it comes to love, then sometimes you become a bit selfish. Pero because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities. And so, I can relate to both in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun po. Ganun ko siya tinitignan yung dalawang character. Si Jerome naman, si Joseph. Sa akin, pinakamalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod, ang laking bagay kasi kung ano ang desisyon ng magulang para sa akin, medyo doon nung ma-relate ko kasi naalala ko bigla yung nabalikan ko ng mga panahon na kasama ko yung papa ko pa sa isang bahay, sa tabesa pa ako na sumusunod na ako talaga sa kanya. Na kahit may sama ko ng loob, hindi ko mapakita, hindi ang ganda na punta. So, mas ganun din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan na sundo na makasalat si Carmelita. Hindi yan. Diba? Hindi niya pinasiyan.
I would say sobrang nakaka-relate ako kay Leandro kasi number one, he's very career-driven. So, to the point na pinili niyang iwanan si Carmelita upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal, talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niyang lahat para makuha yung sino man yung babae. And also yung values niya and pagmamahal niya, nagbibigay niya ng importante sa kanyang pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Looking forward for this. Thank you po. Maraming salamat po kay Alan Sanco. Next up is Jojo Panaliga ng Rider PH Studio. Thank you. Tanong ko po kay Binibini Mia. Anong pakiramdam na nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo coming to life with this cast and production? Siyempre po, excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa script writing, siyempre kung hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel mailalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po yun, tapos ngayon napapanood na natin, kahit teaser pa lang, kahit kaunti pa lang. Kumbaga, iba po yung feeling na yung minsan sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig yung pagmanood ng mga series. International, local, at na-appreciate ko po yung iba't ibang medium. Kung novel, kung film, kung theater, naniniwala rin po ako na actually, pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po, kapag sagurin po sila, yun po yung minsan tinatanong ko, kung tapos na ba kayo sa ganyan, gano'n. And I'm really looking forward kung paano po nila matipakaramdam yung emosyon ng galit, ng luha, ng pangungulila, at pagkawala ng mga mahal mo sa buhay na kung bagay na pinakalingan. Kaya po sobrang excited po ako sa nangyayari series. Palagay mo ba ma-influence siya bilang manunulat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo ko na kung paano isang pelikula ang mga gawa. Sa tingin ko, magkaiba po kasi ang novel at ang film. Pero kung magkakatama po kayo, magkakaroon po siguro ng influensya kung saan sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling maunawaan, at sa mga film location, so magkakaligaya ko kung saan ba magandang lugar doon sila mag-usap, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay, ano yung kumbaga tragic. Kasi tayo po, kung sa novel o sa film, kapag kunyari po ang eksena ay umiiyak, nag-break yung dalawang character, dinadagdagan po natin ng umuulan, dinadagdagan po natin ng kumbaga yung mood sa paligid. At sa series po na nangyayari, mas nakikita ko po yung manita-translate ko ng series sa novel ko. And kumbaga, ako din naman po bilang writer sa pagsusulat, gusto ko rin po ibigay yung pinakamaayos at pinakamaganda na ipepresenta rin po sa akin. Last question ko lang. Bilang ikaw ang author, ikaw ang may pinakakilala sa mga characters, kung sino man. Kanina yung unang tanong, may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, pwede mo mong sabihin sa kanila kung bakit sa totoo lang, ito ang perfect casting. Para po sa akin, mahalaga po na magkaroon pa rin po tayo ng open mind. At sa paglipas po kasi ng panahon, ako po, aminado po ako na may mga nasasabi po ako noon na
lalo nung bata pa po ako, bagay na parang tinapos ko na, sinarado ko na. So, nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 28 na po ako, nung sinunod ko po yung 19, at kumbaga, adolescent palaman. Adolescent, yes po. Hindi ko po kasi kaya lahat. Kumbaga, marami po kasi factor ang nangyari. At ang tao ko, naniniwala po ako na meron pong growth, at meron pong character development sa totoong buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations, meron pong mga bagay na mapapagtantong natin na ako yung talaga yung mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi kong sinasabi. At pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong genuine at passionate po sa isang bahay. Kasi bilang nangangarap, gusto ko rin po yung mga tao sa paligid ko. Kaya bukas ang isip, may pagmamahal at kumbaga, meron pong growth. Meron pong pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson. Sila magbibigay sa'yo ng hindi ko maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po akong mga pinalitunan na paniniwala noon. Sa paglipas ng panahon dahil sa mga kalalasan. Kaya po, sa mga leaders, sa Shine, sa mga fans, naway, kumbaga, bukas pa rin naman ang aking isip at yan ang happy namin kayo sa inyong pagpapagawa. Ganda ng sagot. Salamat. Thanks so much. Next up is Richard Kalindawan of Blind Heart TV. Hello. Good afternoon. So, ito muna yung question ko kay Direk na kasi Direk ba, isa sa mga problem ng mga period drama is yung yung mga correct na from the men, from setting, from everything. So, paano nyo parang binibigyan ng assurance yung mga na parang correct lahat ng mga makikita for this period drama? Sasagutin ko 2 points. Number 1, accuracy sa history. Lahat kami nag-research. Ang art department did a very thorough and extensive research. Hindi lamang tungkol sa damit, kundi pati tungkol sa mga gamit, tungkol sa mga kasangkapan, tungkol sa struktura ng bahay. Kasi lahat ng mga pinagsusutan namin, authentic. Pero meron mga, para pag-preserve nila, meron mga dinadagdag. Ano yung mga dinagdag, accurate pa siya, etc. Sa punto ng bistang yun, confident na ako. Pero ang I Love You Since 1892 is not a historical piece on real people. It is a love story, what they term now as historical fiction. Meaning, accuracy historically is a big plus, but it is not a main point. Simply because ang major ang major device na ginamit ng author ay time travel. So doon pa lang, alam mo na it's fiction. So we are not bound by a large degree of historical accuracy. Because pero isang taong mula sa present na pupunta sa past. And in that sense, hindi kami ganun kabound. We try to adhere to it as much as we can and as much as needed. At lagi kong paulit-ulit na sinasabi na ang I Love You Since 1892 ay ginamit niyang platform at historical fiction. But it is a love story. It is a love story among 3 people. It is a story of families. It is a story about being Filipino at a particular era in time when people were thirsting for independence. It is a story about what one or what a group of people will do for their beliefs
meaning freedom, meaning protection of family, and more importantly, what you are willing to give up for love. Yun ang pinaka-essence ng I Love You Since 1892. At para sa mga bata na nag-uumpisang makaranas ng pag-ibig, yun ang mga fans niya, yun ang kanyang 132 million reads. The journey of these three people ay fascinating sa kanila. Tulad sa mga kaidarang ko, sa generation ko, ano yun been there, done that, so beautiful, I'll go through it all over again. Yung ganun ang feeling ko noon. Ang isang bagay na kailangan nating, ang lagi kong tinatandaan, at lagi kong inulit-ulit sa sarili ko, kasi may halaga siya. Napakahusay ng author na ito kasi sinulat niya when she was 19. Anong ginagawa natin when we were 19? Diba? Tayo, anong ginagawa natin when we were 19? So, nag-concoct siya ng story na ganito kalawak. It's both simple and convoluted when we were 19. At ito ay hindi tungkol lamang sa history. Tungkol ito sa pananaw niya sa history, but more importantly, tungkol ito sa pananaw niya sa pag-ibig, sa pagmamahal sa pamilya, at sa pagiging Pilipino when she was 19. And if only for that, kailangan ko saluduhan yun. I don't care about, kunyari may mga historical inaccuracies yung novela, o may konting maluwang dito, o may konting kailangan ng konting sikip dito. She was 19. Diba? Ngayon, kami ngayon ang gagawa. Hindi kami 19. Ilalabas namin ngayon sa screen. Hindi hamak na we owe it to the original creator to make sure that the translation is not only worth it, diba, but would satisfy whatever she was feeling when she wrote it when she was 19. Not now. Yung freshness, yung innocence at 19, meron ako i-share. Hindi ko alam kung dapat ko i-share, pero i-share ko. Best friend ko ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Dahil para kaming busy, nagkakwentuhan kami a couple of days ago. Sabi niya, Makang ginagawa mo pala yung ILYS since 1892. Nabasa ko yan. At nabasa ko yan ng buo. Sabi ko, nabasa ko yan ng buo, yung mahabang Wattpad na 1,700 pages. Oo ma. At dahil nabasa ko siya ng buo, ang ibig sabihin nun, ganun siya ka-interesting. Yan. National Artist John. At sinabi niya sa akin yung 4 days ago. So yun yung sabi niya, very interesting yung pagkakasulat ng babaeng point of view. Sabi ko, Ricky, yun eksakto ang nagustuhan ko. Yung youthful energy ni Carmela at ni Carmelita. So those looking for historical accuracy, you have to remember, it is Carmela of this generation, of this age, who travels to 1892. That is not about historical accuracy. It's about youth. It's about youth. It's about innocence. It's about love. It's about discovery. Yun lang. Thank you. Thanks for sharing. Yung last question ko lang is William. Ano naman yung gusto mong sabihin sa OG Wattpad fans na sumubaybay sa journey na I Love You since 1982 mula sa Cebu? Ayun po, salamat po dahil almost 2016 ko po sinulat ng I Love You since 1892. Sa loob po ng siyam na tawal na nabasa niya sa iba't ibang version. Salamat dahil hanggang ngayon nakakalala niyo pa rin si Carmela na si Juanito. At lagi ko lang din sinasabi at panalangin na sana yung mga pinagdaanan ni Carmela at Juanito tumatak din sa puso nyo, sa buhay nyo. Naniniwala po kasi ako na ang isang novel para po siyang simulation ng buhay. So, natututo po tayo sa mga characters na
nakakarinig po tayo sa mga characters. Kahit po yung buhay natin peaceful, hindi naman ganoon daming nangyayari. Pero nandun po yung empathy, sympathy na nararamdaman natin sa mga characters. Gusto po na patuloy niyo pong maramdaman yan bilang readers. Na magkaroon po kayo ng empathy sa mga characters, sundan niyo kung ano yung nangyari sa buhay nila. At yung mga pagkakamali nila, maging lesson learned natin. Kumbaga parang modeling. At lahat po yun, ipinagpapasalamat ko po dahil bukod sa characters, napamahal din po kayo sa history. Yun nga po, pag nakausap niyo po yung mga sunshines, magaling po sila mag-Tagalog. Kasi kapag sa mga books na yun, kakausapin po nila kayo ng sunshine. Opo. At na-appreciate ko rin po yung mga gumagawa ko na content. At kumbaga, Manito, Carmen Leandro, at iba't ibang character. Kumbaga, dinadala rin po ng kwento. Yung pakiramdam po nila na mahalin po yung kasaysayan natin, natutunan natin at yung tradition. Kaya, sana patuloy niyo pong mahalin ang historical fiction. Hindi lang po ang Edo 1892, pati po ang mga nobela na nasa historical fiction channel. Thank you. Congratulations, Enya. Thank you, Richard Caglicawan, Blind Heart TV. Susunod naman po si Ms. Dolly Ann Barbahal ng Philippine Star. Hello. For Jerome, Joseph, and Heaven. It's about time travel, no? A fun question now. Kunwari you could freeze time in your life, what moment in your life would you want to freeze? A particular moment. Wow, that's a great question. Yes. Yung paglakad mo sa Araneta. Well, for me, Miss Dolly, I guess, alam mo, may nakita akong video sa TikTok. Parang umuulan siya, tapos sabi niya doon, dati ng mga panahon ito, walang pasok. Kami ng mga kapatid ko, masaya kami kasi walang pasok, makakapaglaro. And it kind of hit me, you know, nung going back like, maybe 28 years ago, you know, yung kasama ko yung mga kapatid ko dun sa bahay na kompleto kami. Wala kang iniisip. It's just you and ano bang lalaroin namin today. And your mom and dad and doon. Yeah, it's just, parang naging emotional ako nung nakita ko. And I would say that if I could turn back time, you know, yun siguro yung if-freeze the moment. Simpler days. Yeah. Thank you. How about Miss Heaven? Looking back at it, parang wala naman po akong gustong balikan. It's kasi May freeze yung moment yung sana hindi natatapos yung moment na yun. and I believe that everything happens for a reason. And I believe na ibibigay sa'yo ng Diyos kung ano man yun dahil nakalaan din para sa'yo. Nakatadhana na mangyari lahat ng yun. The pain, the success, lahat yun for your growth. And I do believe na I live in the present. I try to live in the present na ngayon na-appreciate ko po lahat na pumunta po dito. At hindi ko po yun makakalimutan. So, ganun po ako tumingin sa group. Yes. Well, sa amin, actually, pinamahan din ang sinabi ni Seth. Ang laking bagay din na naalala ko na isa sa mga kapatid ko. Pero other than that, naisip ko agad yung dad ko. Yun, yung mga times na in-place ko na yung moment na nagbabasa lang siya ng diary habang ako nagpapaalam papunta ng school pag lalakad ako. Yung mga ganang simpleng bagay, mamimiss ko. Siyempre yung tumatanda ng mga gulang niya.
computer lang ako ng computer lang sa computer shop. Pero siya, walang ibang ginawa hindi puro sa kung paano kahirap ang buhay. Ako wala akong pakialam. Sarap lang balikan ng mga times na siguro iba, kumbaga sa libro nga, kung sila, nabasa nila 1892 ng taong ganitong iba pag binasa na ulit nila ng ganito, nasa ganitong edad naman. Gano'n naman sabi ko, yun ang i-face ko, gusto ko bawat detalye ng sinasabi sa akin, papakinggan. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Thank you. For Miss Mia, what do you think makes the story parang applicable pa in this day kahit sa time travel? Freezing po, the time. Then, bakit yung relatable for your story kahit konti na time war? Yung time travel po, I think, isa po siya sa pinakamagandang ingredient ng story dahil tayo pong mga modernong Pinoy, di ba, ngayon sa panahon ngayon, kumbaga, ano kaya mangyayari kapag dinala po tayo noon? Kung saan medyo strict ang parents, kumbaga, may kailangan tayong sundin ng mga batas, may kailangan tayong sundin ng mga tao, kasi very authoritarian po before. Kasi po ngayon, di ba, sa Gen Z generation, kumbaga panaya po tayo, expressive, to the point na medyo conflict siya sa unang panahon. So, magkakaroon po tayo ng lesson learned kahit pa paano. Hindi naman totally mag-go against kapag nagkabash natin, bakit ganito sila noong unang panahon? Bakit ganyan sila? Kumbaga, mas ma-appreciate po natin yung time kung saan very religious yung mga tao, very pagpapahalaga talaga sa pamilya, pagpapahalaga sa reputasyon, sa dangal. Kailangan planado yung future mo. Ganyan. Medyo dictatorship kasi hindi dikta sa'yo lahat ng gagawin mo. Pero naroon pa rin, kung titignan po natin, naroon po yung love, yung paggabay. Kasi naniniwala po ako na hindi ka naman papakailangan ng tao kung hindi siya nag-care sa'yo, kung hindi ka niya mahal. Kung baga, hindi ka naman sasabihan na ganito ang gawin mo, ganito yung mangyari. Kung wala siyang pakit sa buhay niya. So, yun din po yung masasabi ko applicable sa panahon ngayon na sana tayo mga kabataan, kung hindi naman gano'n ka-strict yung parents natin, or kung hindi tayo gano'n ka-expressive sa nararamdaman natin, pagtapos natin basahin ang kwento, ma-realize natin na ang dami palang magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon. Tapos, na ma-appreciate din natin yung parents natin na nag-care sa natin. Thank you. Alam nyo, sorry, naisip ko lang po ngayon kung may babalikan akong moment. Freeze the moment. Hindi freeze, pero I just wanna see yung childhood ng mom ko. Because I wanna understand my mom more. And so, kung nakita ko yung childhood niya and how she was raised before, then I would have more understanding with her and more compassion. So, I think yun yung gusto mong balik. Thank you. Okay, meron po tayo mga tanungan for Ms. Anna Bimol. Number 1, bukod sa 1892, ano bang period ng Philippine history ang gusto niyong mapuntahan kung totoo ang time travel? At pwede niyo bang i-deliver ang sagot niyo in your Tagalog for the cast? Kung meron panahon, purong Tagalog po, ginawa. Siguro ako mabibigyan ng pagkakataon kung mapuntahan ng isang panahon. Yun ay siguro ay pagkatapos ng 100 taon simulan yun. Hindi, sa totoo lang kasi hindi ba nakakapagtanong kung anong posibleng mangyari sa Pilipinas pagkatapos ng 100 taon. 100 taon, hindi nakaraan, kundi kailangan. Kasi yun ang pinakamalaking tanong sa panahon nito kung anong mangyayari bukas sa susunod na araw.
Era, panahon. Era. Katulad sa sabi nila, mga Kastila, mga Poet. Sigaw. Direk mo yun. Okay, sige. Basta tinatanong. Actually, madali naman daw sagutin yung tanong. Mahirap na ba yung puro talaga. Siguro kung may babalikan ako, 1970s. Para simple, pero hindi sobrang simple. Mas relax. Mas chill. Sorry. Seriously. Mas simple. Mga panahon ng mga action, mga direct. Alam na yung pa Kasi kung babalik ako ng mga 1950s, 60s, baka masyadong boring. Boring yan. Masyadong nakaka-yamot, matay sa init. Pagod, nakaka-yamot. Evan? Next na ba? Sige. Luksuhan na natin. Ito, para kay Evan. Can you describe Jerome and Joseph to us? Kung paano mo sila kilala? Who are they behind the camera? Anong klaseng mga tao ba sila? Makulit, malalim, masungit? Next question. Mahirap ito ay mga hawak ng mic. Si Jerome po may. Si Jerome po, makulit, pilyo, gentleman, lagi nagbibigay ng advices. Yeah, ito. Advices, wise siya. And simple siya. Tsaka funny din siya. Pero iba yung sense of humor ni Jerome. Yung sense of humor ni Jerome. Si Joseph, I didn't know That was a Monty Marvel. Hindi ko alam na kulit siya. Hindi ko alam. Sobrang kulit. Grabe, nang kulit siya kanina pa. Tapos, parang he really does take his job seriously. Seriously talaga. Pinapakita niya yung mga assignments niya, yung mga napapanood ng movies, sasabihin niya, share niya. Sabihin niya, manood ka rin, ano ba. I really like it. And, of course, ang galing din, wise din siya. So actually, both guys are very wise and very respectful and very gentleman. So, yeah. Marvel. Diyan na po yung tatapos ang ating Q&A. Pinagmamalaki namin ipinipresenta sa inyo ang director, author, and cast ng I Love You Since 1892.